Breaking news mga kabayan, 3 Pinoy scholar hinuli at ikinulong sa China. Bakit ba sila ikinulong? Pangalawang breaking news, bagong missile ng Iran, balak atakehin ang mga American assets. Pangatlong breaking news, Japan, magde-deploy ng long-range missiles na maaabot ang China at North Korea. Mukhang delikado na ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Japan ay nagplano na mag-deploy ng mga long-range missiles sa katimugang isla ng Kyushu sa gitna ng mga alalahanin tungkol sa posisyon ng administrasyon ni Trump patungkol sa mga security pacts at sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa Kyodo News Agency, ang mga missile na may range na halos 1,000 kilometro ay may kakayahan na patamaan ang mga target sa North Korea at maging sa mga coastal region ng China. Inaasahan din na ide-deploy sa susunod na taon sa 2 base na may mga existing missile garrisons. Ang mga ito ay magpapalakas sa depensa ng strategically important Okinawa Island Chain at maging sa bahagi ng development ng Japan sa kanilang counter-strike capabilities sakaling ito ay atakihin. Ang deployment ng mga long-range missiles sa mga isla ng Okinawa na umaabot hanggang 110 kilometers mula sa Taiwan ay malamang na hindi matutuloy upang hindi maprovoke ang China. Ang mga isla ay mayroon ng ilang missile batteries na may mas maiikli o limitadong range. Sinabi ni Yoichi Shimada, isang professor emeritus sa Fukui Prefectural University, na habang tumitindi ang banta mula sa China at North Korea, natural lang na mag-counter dito ang Japan gamit ang mas epektibong mga weapon systems. Sa tingin ko, dapat agad kumilos ang Japan tulad ng pag-deploy ng mga longer range na missiles upang mapaigting ang seguridad. Noong ika-6 ng Marso, nagreklamo si US President Donald Trump na ang Japan at US Security Treaty ay hindi patas. Sinabi niya na maganda ang relasyon namin sa Japan, pero may interesting na kasunduan kami sa Japan na kailangan namin silang protektahan, pero hindi nila kami kailangang protektahan. Dagdag pa niya, ganun ang kasunduan. At by the way, economically, kumikita sila ng malaki mula sa amin. Kaya naman, tinatanong ko kung sino ang gumagawa ng mga ganitong kasunduan. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong 1951 nang ang Japan ay okupado pa ng mga US forces. Ang kakayahan ng Japan na magsagawa ng military action ay limitado ng Pacifist Article 9 ng kanilang konstitusyon na epektibong ipinataw sa kanila ng Washington pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinakilala ng Revolutionary Guards ng Iran ang mga bagong missile systems sa 3 strategic islands sa Gulf na nagsasabing kaya nilang targetin ang mga nearby enemy bases, vessels, at assets. Ayon sa ulat ng state media noong Sabado, ang mga armas ay idineploy sa Greater Tunb, Lesser Tunb at Abu Musa malapit sa Strait of Hormuz na isang globally vital shipping lane. Kamakailan lang ay nagsagawa ng mga military maneuvers ang guards sa lugar. Ang anunsyo noong Sabado ay naganap habang ang Iran ay naghahanda na tumugon sa isang liham mula kay US President Donald Trump na humihiling ng muling pagsisimula ng mga nuclear talks at nagbabala ng posibleng aksyong militar kung tatanggihan ito ng Iran. Ayon kay Alireza Tangsiri, ang komandante ng hukbong pangdagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps, sinabi niya na mayroon silang isang taktika na kailangan nilang paghandaan at gawing operatibo. Binanggit niya sa national TV na may kakayahan ang kanilang puwersa na umatake sa mga base ng kalaban, mga barko at sa iba pang mga asset sa rehiyon. Ang mga bagong systems ay kayang ganap na sirain ang anumang target na nasa loob ng 600 kilometers. Noong Biyernes, sinabi ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na ang mga banta ng US laban sa Iran ay walang patutunguhan at nag-warning na kung gumawa sila ng anumang masama laban sa Iranian nation,
ay makakakuha sila ng pagganti. Noong Huwebes, inilarawan ni Foreign Minister Abbas Araghchi ang liham ni Trump bilang isang pagbabanta. Ngunit sinabi niyang tila nag-aalok ito ng mga opportunities at binanggit na ang Tehran ay tutugon sa mga darating na araw. Sa mga pahayag na ipinalabas noong Biyernes, sinabi ni US Middle East Envoy Steve Witkoff na ang layunin ni Trump ay maiwasan ang armadong labanan sa Iran sa pamamagitan ng pagpapalakas ng tiwala sa Tehran. Sinabi niya na ang liham ng presidente ay hindi isang pagbabanta. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs noong Huwebes na 3 Pilipino ang nakakulong sa Hainan Province ng China. Gayunpaman, hindi ibinunyag ng DFA ang mga detalye ng pagkakakulong ng 3 Pilipino hanggang sa oras ng pag-post dahil sa pangangailangan na protektahan ang kanilang privacy. Hiniling ang update mula sa DFA matapos iulat ng Inquirer na base sa isang speech mula sa isang Palawan legislator at sa isang pahayag mula sa Palawan Provincial Government na may at least 2 Filipino na nakakulong sa China dahil sa mga espionage allegations. Kinumpirma ng department na 3 Pilipino ang nakakulong sa Hainan Province ng China, sabi ni DFA spokesperson Teresita Daza noong March 13. Dagdag pa ni Daza na ang Philippine Consulate General sa Guangzhou ay bumisita sa mga nabanggit na Pilipino at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng China upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Philippine and China Consular Agreement at sa Vienna Convention on Consular Relations. Ganito pala napahiya ang Russia sa buong mundo. Pagpapanggap na kayang makipagsabayan sa kapangyarihang militar ng Amerika, isang bulok na pamahalaan, at isang palyadong intelligence operation kung saan ang mga Russian bombers ay gumagamit pa ng hindi naka-encrypt na civilian radios na gawang piliin ang 5 sa pinakamalaking kapalpakan ni Putin sa Ukraine. Isa sa mahahalagang kakayahan sa pakikisalamuha ay ang pagbabasa ng emosyon at sitwasyon ng isang grupo, kung ano ang nararapat o hindi dapat sabihin o gawin. Ganoon din sa larangan ng militar, kailangan ay kayang basahin ang kalagayan ng mga bansa bago magsagawa ng anumang kampanya. Sa lahat ng aspeto, sablay ang Russia sa hakbang na ito nang planuhin ang pagsalakay sa Ukraine. Ang mga pagkukulang ay malinaw na nakasalalay kay Putin at sa Federal Security Bureau ng Russia, FSB. Hindi nakakalap ng tamang impormasyon ang FSB bago sumalakay at mali ang pagkakaintindi sa pampulitika at militar na sitwasyon sa Ukraine. Si Putin naman, sa kanyang sobrang higpit sa impormasyon at pagmamaniobra sa halos lahat ng aspeto ng operasyon, ay humantong sa kabiguan ang kanyang layunin. Sa panig ng FSB, ang kanilang kapalpakan sa intelihensya ang nagtulak kay Putin na ituloy ang giyera. Hindi tulad ng Estados Unidos na maraming independent intelligence agencies. Ang Russia ay halos nakadepende sa FSB, kaya limitado ang kakayahan nito na magbigay ng impormasyon. Nasalungat naman sa anumang gustong ipakita ng FSB. Sa US, nagkakaroon man ng alitan dahil sa magkakaibang pananaw mula sa iba't ibang ahensya. Nagbibigay naman ito ng mas malinaw at detalyadong senaryo sa presidente kumpara sa kung anong meron si Putin noong February 2022. Ang corruption sa FSB ay sumasalamin lamang sa kabuuang sistema ng pamahalaang Ruso. Bago ang pagsalakay, kampante ang Kremlin dahil sa tagumpay ng Crimean Invasion noong 2014, isang malinaw na halimbawa ng maayos na intelligence operation. Ang Crimea, isang mahalagang estratehikong lugar, ay mabilis na nakuha sa pamamagitan ng suporta mula sa mga separatistang grupo na pinunduhan ng militar ng Russia. Maging ang mga sundalong Russian ay nagsuot ng unipormeng walang tatak para magkunwaring walang kinalaman ng Russia. Ang tagumpay sa Crimea ay dahil sa tamang pagbasa ng intelihensya na malaki ang suporta ng lokal na populasyon sa isang coup laban sa Kyiv. Ang mga lokal na taga-suporta ang nagbigay ng logistikong batayan para sa mga operasyon ng Russia, habang kunwari ay hindi pa sila opisyal na sumasalakay.
Ngunit sa Ukraine, inakala ng FSB na ang pampulitikang klima sa Crimea ay umiiral din sa buong bansa. Ang maling akala na ito ang nagpatibay sa kanilang desisyon na ang mga Ukrainians ay papabor sa Russia at magagalak sa isang pagpapalit ng pamahalaan. Naniniwala sila na ang malawakang protesta laban sa pro-Russia na presidente ng Ukraine ay gawa lamang ng maliit na sektor. Ang totoo, hindi bulaklak kundi matinding pagtutol ang sumalubong sa mga tropang Russian. Bagamat hindi pa buo ang kwento ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, malinaw na ang mga kapalpakan sa intelihensya at ang mga maling desisyon ni Putin ang naglagay sa Russia sa ganitong sitwasyon. Sa halip na bulaklak, Molotov cocktails ang sumalubong sa kanila. Paano kaya nagkaroon ng ganito kalaking maling basa sa sitwasyon? Malamang dahil ang FSB, imbes na gawin ang trabaho nito bago sumalakay, mukhang halos walang ginawa. Ayon sa mga ulat, ilang buwan bago ang pagsalakay, inaprubahan ni Putin ang paggastos ng ilang milyong dolyar para sa FSB upang magsagawa ng intelligence reconnaissance sa Ukraine at sa militar nito. Ang layunin, alamin ang pulso ng mamamayan, sukatin kung tatanggapin nila ang pananakop ng Russia at alamin kung paano maaaring tumugon ang militar. May plano rin silang suhulan ang ilang opisyal ng gobyerno at militar upang tumanggi sa paglaban o ibunyag ang mga kritikal na impormasyon. Nang magsimula ang pagsalakay, lumabas na totoo ngang may ilang bahagi ng gobyerno at militar ng Ukraine na na-infiltrate. Sa mga lugar tulad ng Mariupol, naalis ang ilang mga bomba na dapat sana'y pipigil sa pag-usad ng mga tropang Ruso. May mga unit ng militar na hindi nakatanggap ng tamang utos dahil sa mga traidor sa loob. May ilan pang aktibong pagsabotahe. Pero sa kabila ng lahat, handang-handa ang Ukraine na salubungin ang pagsalakay. Paano nangyari ito kung milyon-milyong dolyar ang inilaan ng Russia para sa intelligence operations na dapat sana'y magpapadali sa kanilang pananakop? Malamang dahil ninakaw ng FSB ang karamihan ng pera. Bagamat hindi pa kumpirmado ang mga ulat, ang mga ebidensya ay nakakabahala. Matapos mabalaho ang pagsalakay, kumalat ang mga balitang ang FSB ay halos walang ginawang konkretong intelligence work. Ang 5th Service ng FSB na nakafocus sa seguridad sa dating mga teritoryo ng Soviet, ang sinasabing tumangay sa malaking bahagi ng pondo. Kasunod nito, nagkaroon ng malawakang purge sa loob ng FSB. Maraming opisyal ang sinibak o inaresto, kabilang na ang pinuno ng 5th Service na si Sergei Beseda. Bagamat may balitang ikinulong siya sa Lefortovo Prison, na kilala bilang lugar ng mga political purges ni Stalin, lumabas noong 2023 na siya'y nasa house arrest lamang at muling nakikita sa publiko. Ang totoo, kahit ang mga tropa ng Russia ay halos walang kaalam-alam sa itinakdang pagsalakay. Maraming opisyal sa militar ang hindi alam na may planong pagsakop hanggang 1 linggo bago ito maganap. Ang mga sundalo minsan ay ilang oras na lang bago magmarcha, saka pa lamang sinasabihang sundan ang sasakyan sa harap mo. Marami sa kanila ang nagulat nang bigla na lang nilang mapagtanto na tumatawid na pala sila ng border papuntang Ukraine. Sa dami ng kapalpakan sa digmaang ito, ang kakulangan ng maayos na paghahanda para sa pananakop ay isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Putin. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang hindi lang siya ang dapat sisihin. Kung bakit hindi lahat ng mali ay kay Putin isisi, iyan ang aalamin natin dito sa Ang Vranyo ay isang konsepto na nasa sentro ng kulturang militar at pamahalaan ng Russia. Ito'y isang nakasanayang kolektibong kasinungalingan. Ang sistema nito ay ganito. Ang isang tauhan ay magsisinungaling sa kanyang opisyal. Alam ng opisyal na nagsisinungaling ang tauhan at alam din ng tauhan na alam ng opisyal ang totoo. Pero parehong nagkukunwari na totoo ang kasinungalingan. Ganito ang kalakaran mula sa pinakamababang antas hanggang kay Putin mismo. Ang Vranyo ay nag-ugat sa panahon ng Soviet Union, kung saan ang isang authoritarian at korap na sistema ang naging ugat ng kultura ng pagsisinungaling. Sa ilalim ng burokrasya ng Soviet, ang lahat ng aspeto ng buhay sa Russia ay nasakal. Sa sistemang ito, hanggat mukhang natutupad ang kota sa papel, parang totoo na ito kahit hindi naman talaga.
Ito ang dahilan kung bakit hirap magplano ng tama ang gobyerno, tulad ng nangyari nang matalo ang Soviet Union sa Afghanistan, pati na rin ng Russia sa Georgia at sa dalawang giyera sa Chechnya. Ganito ang sistema ng korupsyon. Isang junior commander ang makakatanggap ng budget para sa firing range ng kanyang tropa, pero ibubulsa niya ang malaking bahagi nito. Ang tropa ay dadalhin sa ilang ceremonial shooting para magmukhang nag-ensayo. Iuulat ng junior commander sa kanyang senior na handa na ang unit at lahat ng sundalo ay eksperto sa shooting. Ang senior commander naman, na kumupit din ng parte sa budget, ay magbibigay ng parehong ulat sa mas nakatataas na opisyal. At paulit-ulit itong mangyayari hanggang sa makarating kay Putin. Natatanggap ng ulat na ang kanyang mga sundalo ay magagaling lahat at may 50-50 bullseye sa shooting range. Base sa maling impormasyong ito, nag-utos si Putin ng pagsalakay sa Ukraine na para bang ang kanyang hukbo ay elite at handang-handa. Dahil sa mga ulat na magaling ang militar sa mga training exercises, hindi na siya nag-abala sa mas detalyado at kumpletong paghahanda. Ayon sa mga ulat, pinaniwala siya na puno ang stockpiles ng gasolina, bala, pagkain at gamot. Pero ang totoo, dahil sa kultura ng korupsyon, ang mga tropa na dapat manguna sa pagsalakay ay abala sa pagbabaklas ng copper wiring mula sa kanilang mga sasakyan para ibenta. At ang gasolina ay sinasayang para makabili ng vodka mula sa mga lokal sa Belarus. Oo, totoo ito. Maraming ulat na nangyari nga ito bago ang pagsalakay. Ang pagnanakaw ay normal sa kulturang militar ng Russia. At ito'y tinatanggap na ng parehong senior at junior staff dahil sa mababang sahod. Plano ni Putin na gawing sorpresa ang pagsalakay sa Ukraine para hindi mabigyan ng oras ang kanluran na maghanda o magkaroon ng leverage. Sa politikal, tama ang diskarte. Pero sa estratehiya, isa itong malaking kapalpakan. Ihambing natin ito sa paghahanda ng US bago ang Desert Storm. Bago sa lakay ng Iraq, sinimulan muna ng US ang isang malawakang air at missile campaign. Pinulbos nila ang air defense ng Iraq, dahilan para mawalan ito ng kakayahang makipagkomunikasyon. Samantalang sa Russia, mukhang ang mismong sistema nila ng Vranyo ang sumira sa kanilang tagumpay, bago pa man magsimula ang labanan. Ang paghahanda ng hukbong Ruso, isang halimbawa ng kakulangan. Ang mga senior commander ng Iraq noon ay hindi makapagpadala o makatanggap ng utos dahil nasira ang kanilang linya ng komunikasyon, at ang mga pangunahing gamit ng gobyerno para sa utos at kontrol ay nasira din. Dahil dito, nalito ang mga puwersa ng Iraq at hindi makaporma laban sa mga puwersa ng US at kaalyado. Sa kaso ni Putin, walang ganitong paghahanda ang kanyang hukbo, isang maituturing na estratehikong pagkakamali sa kasaysayan. Gayunpaman, ito'y may logic rin. Ang ideya ni Putin ay gulatin ang kanluran upang mabawasan ang suporta para sa Ukraine at pigilan ang mabilis na pagdating ng mga kagamitang militar sa Ukrainian Armed Forces. Politikal, layunin niyang kontrolin ang naratibo at ilagay ang kanluran sa alanganin. Ang desisyon niyang ito ay nakabatay sa maling impormasyon na ang Ukraine ay babagsak sa loob lamang ng ilang araw. Dahil sa maling intelihensyang ito, walang ginawang preparatory strikes o kampanya ng paninigtik at sabotahe. Diretso lang ang mabilis na paglusob sa Kyiv. Nakakaalarma din na ang mismong militar ng Russia ay walang kaalam-alam sa naging pagsalakay hanggang sa aktwal na mangyari ito. Maging ang mga senior advisor ni Putin ay mukhang wala ring alam. Ayon sa ulat, nang bumisita ang CIA Director na si William Burns sa Moscow upang magbigay babala kay Nikolai Patrushev, parang nagulat ito sa aligasyong mag-iimbita ang Russia sa Ukraine. Ang mga ulat mula sa pakikipag-usap kay Sergey Lavrov ay nagpapakita rin na wala siyang kaalam-alam tungkol sa seryosong plano ng pagsalakay.